Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon 12 minutes ago. Medyo nakakaiba ito. Marcos Jr. admits that senior is talking regularly. Sa Tagalog, sa podcast interview ni PBBM, inamin niya, nakikipag-usap daw siya kay Pangulong Marcos Sr. Okay. President Marcos Jr. admitted up to this day he is still talking to his late father, for the former President Ferdinand Marcos Sr. to seek advice on the leadership of his country. Natatawa lang ako I-explain ko mamaya. In the latest episode of BBM Podcast, Marcos was asked which personality he would like to interview if given the chance. His immediate response, I might creep people out. Creep yung matakot ba? But I have long conversations with my father still. Other translation, some people might scare me a little bit, but to this day I still talk to my dad often. According to Marcos Jr., whenever he faces difficult decisions as president, he often asks the father in his mind, Dad, what am I supposed to do? What would he say? I'm in the government, I was the president, and he was president too. That's a treasure of good advice. Furthermore, sometimes the voice of his father and his former allies can still be heard, which seems to remind him of the weight of the political world. Oh, it's difficult. Nakakatawa. Okay, speaking of senior and junior, ako, malaki ang paghanga ko sa Marcos Sr. Nabasa ko yung buhay niya, lalo na yung World War II exploits niya. Talagang nandun sa kanya yung dugong bayani. Ang dami niyang ginawang sakripisyo para sa bayan natin nung panahon ng World War II. Kaya nga, nabigyan siya ng Medal of Valor dito sa Pilipinas. Supposed to be, na-recommend si Lieutenant pa siya noon Lieutenant Ferdinand Marcos Jr., Battle of Bataan. I think March. Basta yung 1942, bago nahulog ang Bataan. Naipakita ni Marcos, Lieutenant Ferdinand Marcos Sr., ang kanyang kabayanihan, yung pag-advance ng Japanese forces papunta sa Bataan, na-delay niya. Siya, intelligence officer noon, nung nag-withdraw na yung main defensive line ng USAF, withdraw, siya, intelligence officer, siya ang pumalit sa defensive line, inorganize niya yung mga ragtag, kung saan siya nakakuha. Let's hold the line while the forces are withdrawing and para maka-establish ng second line of defense. So, nagawa niya, na-hold up niya yun. At because of that bravery, he was recommended to receive the U.S. Medal of Honor, but along the way, hindi nakarating sa Washington DC. Kaya ang ginawa ng presidente 1950s, I think Garcia Quirino, dito na lang sa Pilipinas binigyan ng Medal of Valor. Yan ang kalidad ng Marcos Sr. So, all the while I thought nung election nung May 2022, like father like son, kaya sinuportahan ko ang isang Bongbong Marcos, believing na like father, like son. But, exact opposite yung leadership nila. Tama yung sabi ni Tatay Digong natin na he is a weak leader. Yes.
by all indications now, itong nangyayari, the worst corruption in our nation's history nangyayari under his watch, it's all because of weak leadership. Wala, hindi daw niya alam na na-shock daw siya sa ganitong magnitude of corruption na. Tapos sabi pa ng kanyang palace press officer, wala daw kinalaman ang Pangulo sa nangyayaring corruption ngayon dahil siya pang nag-expose. Ano ba yan? Wala silang alam-alam sa principle of command responsibility. Anyway, kung ganyan ang style niya, wala tayong magawa. Talking to the dead. In the Bible, merong isang instance na isang espiritista. Sino ba yun? Tinawag niya yung kaluluwa ni Prophet Samuel. I think si King Saul ang nagkatawag. So, mayroong instance sa Bible na nagsalita yung kaluluwa o espiritu ni Prophet So, I don't know if it'll kung nakakatulong, depende na yan. Diskarte na yan sa leadership. Malala ko, Marcos Sr. Time, martial law tanon. Problema sa droga. Napakasimple yung solution niya. Yung drug lord na Lim Ing Seng, piniring squad ng isang Marcos Sr. Televised all throughout the world. After that, nanginig lahat ang mga drug lord, lumaya sa Pilipinas at naging payapang Pilipinas pagdating sa panahon ng droga dahil sa isang very decisive leadership ng Marcos Sr. Ngayon, anong nangyari sa ating drug situation? Mismo si Manang Aimee, Senator Aimee, sabi na lumalala na, nagbalik na naman ang mga adiktos, binidiktos dahil kanya-kanyang style. Mabait sila sa mga adiktos Huwag daw gurgurin. Bloodless campaign. So, good luck sa ating Pangulo. Ituloy nyo lang pakikipag-usap sa Marcos Sr. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Na ako diri sa area ni Michael kay mag-abono siya sa iyang kape. So mo nang kape nga 300 kapunuan yang iya ni Michael. So nagkabat ni og 12,105.29 sila ka pamilya ang nananom. So kayo man naman og abono, so mag-spray na pud sila. Salamat sa Ginoo sa nag-sponsor sa nakapananom na kog kape kay para na ako'y makasuporta sa akong anak. Salamat kayo. Sa labi na sa nagatag og sidling ani kay para makatanom kog kape. Salamat kayo. O sige, salamat pod.